Ah, magandang hapon po. Kasama po ako dun sa ating tawag dun, parang G12 mentoring din yun. Dati natin namin. Tunay nga na talagang Bishop really lives by his name as Bong. Sabi niya, Bishop Oriel Asaria ata siya. Basta Bong Bagado. Talagang yung message niya talaga is pumuputo. Talagang magugulat ka na sa mga message niya. Sabi nga niya sabi ko nga, hindi ito teaching. Hindi rin ito, magiging learning ito if you apply it into your life. Sabi nga, we are like a wine skin. Yung wine skin, yun yung na ilalagay yung wine. Na meron time na nag-wear out yun na nasisira. Na kaya dapat nire-recycle dahil laging bago. Tayo mga Kristiyano, katulad niya na tayo ay isang wine skin. Sabi, ang wine skin kasi, dali lang na, wala. Ang wine skin, yun ang pinaglalagyan ng wine. At ang wine, yun yung binibigay sa tao. Ano ba yung pasal? Tayo yun. Tayo ay sisidlan ng wine na yun. So we are the carriers of the wine. Yun. Na ibinibigay natin sa mga tao. Kaya laging dapat we are always ready. Sabi nga, ang Kristiyano ay in season at out of season. Lagi ay ready. So yung pagiging wine skin natin, laging tayong recharge. Paano natin magagawa yun? Is always we walk with the Lord. At paano natin magagawa? Number 1 is the empty and prayer. So, kailangan talagang ready tayo. Kaya, be a wine skin na kahit yung nagpo-pour out ang wine sa atin, and that is our Lord God. Yung mga words and also, dalawa lang kayo. It's either that you obey the Lord or you reject the Lord. Tatlo pala yan. Obey, reject, or reluctant ka. So yun. Pag reluctant okay. Purong sulong, sinasabi natin sa Tagalog. You step forward and 2 steps backward. And you will be successful. So it's either you reject the Lord or be a wine skin and follow the Lord. Just like at the end, at the night, Pastor Bishop Oriel discuss about Zacchaeus, about his hindrances. But the only thing that is this, that talagang tumama sa akin is that you come, it's either come and see or come and follow me. Where are you as a Christian? You only want to come to the Lord and see His what He does to you, or you follow the Lord, you come to the Lord and follow Him as being His disciple. So challenge yun. So it's for me. It's not a teaching. It's not a learning, but it is a challenge to learn. So I would like to encourage you and invite you na on June 25, nasama-sama tayo that we go to London to have another day with Bishop Oriel. So hindi lang kayo mag-challenge, hindi lang kayo mag-teach, hindi lang kayo mag-teach, hindi lang kayo mag-challenge. Mag-teach and learn, but you also be challenged. So, more than 5 minutes. Thank you, Heinz. Salamat at talagang sinadya ko po na mag-invite kasi sabi ko nga ayaw ko yung ako lang yung talagang nag-bless. Gusto ko lahat ng tayo talaga ay mag-bless. Gusto ko lahat tayo ay mapagpala ng mensahero ng Panginoon. Sabi nga niya, marami siyang mensahe na pwede niyang sabihin sa congregation. Pero hindi ko kayang sabihin sa inyo sapagkat pag sinabi ko sa inyo,
kayo maniwala. Isang halimbawa, sabihin, mahalin niyo ako, suportahan niyo ako. How can I say that mahalin niyo ako? Bakit hindi niyo ba ako mahal? Diba? So, pero kapag siya nagsalita, you will be convinced to love your pastor. Kasi galit siya sa labas eh. Kaya, yung isa pong sinabi niya na alam niyo tayo mga Pilipino, kung tayo na sa Pilipinas pa, dalangin tayo ng dalangin sa Panginoon. Lord, give me a good job. Nagbigay naman Panginoon ng magandang job. Lord, dalhin mo ako sa London, mas malaking kita. Dinala tayo ng Panginoon sa London. Bigyan mo ako ng trabaho na malaki ang kita. Bigyan tayo ng trabaho na malaki ang kita. Bigyan mo ako ng car, bigyan mo ako ng mga gamit sa bahay, bigyan mo ako ng magandang bahay. Bigyan tayo ng bahay. Bigyan tayo ng mga damit, bigyan tayo ng lahat ng mga gamit sa bahay. And one Sunday, sabi ng Panginoon, punta ka sa church, Lord, hindi pwede, may trabaho ako. Punta ka sa cell group nyo, hindi pwede, may marami pa akong labahin. Dahil, punta ka sa meeting, hindi pwede, kasi ang dami ko pang busy ako. Imagine, humingi tayo sa Panginoon ng napakaraming bagay, ibinigay naman ng Panginoon na ibinigay yung hinihingi natin, pero ngayon, nung hinihingi tayo ng Panginoon na magbigay lang ng time sa Kanya every Sunday, yung ibinigay sa atin ng Panginoon ngayon ang nagiging hadlang para hindi tayo pumunta sa Panginoon. Kita nyo? So, tayo ba ay isa sa mga humingi at nanalangin sa Panginoon, Lord, bless me, give me this, give me that. And now, nung ibinigay na ng Panginoon, sabi natin, sorry Lord, trabaho muna. No? Sorry Lord, maglalaba muna ako. Ang sabi niya, kung may lalabahin ka, sabi mo, in Jesus' name, diyan ka muna. Pagbalik ko, nandiyan ka pa rin. So, ganun ang gawin natin. Kung may gawain pa tayo sa bahay, sabihin muna natin, in Jesus' name, diyan ka muna. Mamaya pagbalik ko, magtutuos tayo. Di ba? So, dapat ganon. Una muna si Lord. Di ba? So, mayroon daw pong isang bata, 3 taon, na nalangin. No? Alam niyo yung panalangin niya? Ang sabi niya po ganito, Our Father, who does art in heaven, hallowed is His name. Kakatawa ba? 3 taong gulang pa lamang yun. Pero mas nakakatawa yung prayer sa atin ni Kenny. Diba? Nagkasakit ako nun, nasa Saudi si Nijis. Kaya talagang masamang pakiramdam ko, nakahiga naman ako. Sabi ni Kenny, siguro magkalawang taon, kalahati pa lang siya nun. Sabi niya, pag-pray kita. Pinatungan na ng kamay ang ulo ko. Sabi niya, Lord, thank you for this food. Bless this food for our body. In Jesus' name, Amen. Hindi ko malimutan. Hindi ko malimutan yung prayer na yun ng isang bata na talagang nanalangin siya ng kalupi. Sincere mo. Kaya lang yung alam niyang prayer, para sa pagkain lamang. Kaya minsan yung prayer natin, baguhin natin. No? Siguro hindi na siya ganung manalangin ngayon. No? Kung magkakasakit ako, hindi niya sabihin, thank you for this food. Amen? Amen.
the Lord. Napakabuti po ng Panginoon. Ako po'y naniniwala na God is doing great in our fellowship. Amen? No. Sabi po ni Pastor Oriel, kapag daw ang tinanong mo ang isang mananampalataya, dahil pupunta sa church, anong purpose mo? Bakit pupunta ka sa church? Pag sinabing to learn the Word of God, mali daw po. Mali yun. We are not here to learn, but we are here to know what God wants us to do upang magawa natin. Amen? Hindi lamang matuto. No? Kasi madaling matuto eh. Madali natin mapakinggan, pero kung hindi natin yung gagawin, walang say-sayon. Amen? So tayo na pupunta rito para mapakinggan natin at sa pamuhay natin. Diba ganun ang gusto ng Panginoon? No? Hindi siya nasisiyahan nung pakinig ka lang ng pakinig, na hindi mo naman ipinamumuhay. Naalala ko yung kasabihan na reading without understanding is like eating without digesting. Nasubukan niyo na pag kumain ng buto ng santol? Ha? Yung nilululun mo yung buto ng santol? Sarap, no? Pag kumuha ka, hindi na digest, buo pa rin. Di ba? So, pag daw nagbasa tayo ng anumang bagay at hindi naman natin ang unawaan, walang say-say yun. Walang kwenta yun. Kasi hindi magbibigay sa iyo ng sustansya. Kaya pag daw kumain tayo, dapat talagang dinadigest na. Kaya nga binigyan tayo ng ipin eh. No? Kaya mayroon tayong ipin para i-digest natin yung pagkain na kinakain natin. Para pagdating doon sa sikmura natin, talagang yung sustansya na dapat pumunta doon sa dapat puntahan ay makapagbigay ng energy. Hindi ko alam ito kasi hindi naman ako kumuha ng science. Pero personal na kuha ko lang yun, na understanding. No? At yung dapat lumabas doon, lalabas doon. Di ba? So, I don't believe that. Naniniwala ako doon kasi pag hindi ako kumain, nanghihina ang katawan ko eh. No? So, kailangan natin kumain. Di ba? Kaya tayo nagpunta rito, kailangan natin kumain. At kinakailangan natin i-digest ng gusto ang salita ng Panginoon. Kaya nga, yung mensahe natin dito, pinag-aaralan sa cell groups para ma-digest nyo ng gusto doon. At talagang mapiga, isa, makuha natin yung laman. No? So, minsan, pag i-preach kasi dito, buo pa eh. Parang sipit ng alimango. Alam niyo yung sipit ng alimango? Hindi niyo makakain yung sipit ng alimango hanggat hindi niyo minamaso. Diba? Masuhin muna natin yon para tanggalin natin yung matigas na balat. Pag nakuha mo na yung laman na napakasarap, wow! Diba? Sarap nun. Gusto ko yung paborito ko yun. Kaya pag umuwi kami sa amin, sa Pilipinas, yun lang lagi kong inaasam. No? Pero, pinagbabawalan ako ng aking commander kasi sabi niya, sa iyan. Nakikinig naman tayo doon. Okay, meron po akong sermon dito. Mamili kayo. Yung sermon ko dito, 3. Yung isang sermon ko
pang 15 minutes, pang 100 pounds. No? Yung isa, 15 minutes. Yung isa, 30 minutes. Pero, pinakailangan pang 50 pounds. No? Yung isa, pang 1 hour, so, isang oras na mensahe, 10 pounds. Parang ng open plate at titingnan natin kung alin ang ipipreach ko. Kung yung 10 pounds, yung 50 pounds, o yung... Alin gusto niya? 100. Pang 15 minutes lang yun. 15 minutes. Yung 10 pounds na lang para 1 hour. So, mayroon pa akong, isang oras at... isang oras ang tama yan. Okay? So, basahin muna natin yung ating teksto. Yan. Pwedeng makibasa ng ating... Ready? Ready? Go. And Moses led Israel from the Red Sea, and they went into the desert of Shur. For 3 days they traveled in the desert without finding water. When they came to Marah, they could not drink this water because it was bitter. That's why the place is called Marah. So the people grumbled against Moses, saying, "What are we drinking?" Then Moses cried out to the Lord, and the Lord showed him a piece of wood, And put it into the water, and he gave it to drink. There the Lord issues a ruling and instruction for them and to the Israelites. He said, "Listen carefully to the Lord your God, and do what is right in his eyes. If you pay attention to his commands and keep all his decrees, I will not bring on you any of the diseases or all of the nations, for I am the Lord who heals you." Then they came to Elim, where there were 12 trees and 7 palm trees, and they cut them to the water. Okay, may the Lord bless upon the reading of His word. Let's pray. Our God, loving Heavenly Father, we would like to thank you once again for this opportunity to study, meditate, and learn from your word. Lord, we believe that without you, we will not be able to understand what it is all about. But we thank you so much, Father God, because you have promised the Holy Spirit, and the Holy Spirit will teach us everything that you want us to learn. So, Father, we pray that in the name of Jesus, this afternoon, may your Holy Spirit will teach us. May your Holy Spirit be our teacher this afternoon. Use me, Father God. Use my lips. Use my tongue. Help me to deliver your message more mightily and more effectively for your glory and for your honor, so that each and every one of us might be encouraged and be able to put it into practice in our lives. Because we ask all these things in Christ's name we pray. Amen and amen. Okay, our topic for this morning is the price of greatness. Every people wants to become great, isn't it? Mayroon po ba dito na gustong maging pulubi? Is there anyone among you here who would like to become a beggar? Going to sit down in front of the church and begging something for food, clothing, anything you want? Is there anyone?
nawawala. Even the small children, if you will ask them, what do you want to be? And what they are going to say? I want to be like my dad. Especially if your dad is a successful doctor, nurse, pastor, attorney, etc., etc., isn't it? And you know what? Not only the children has that kind of feelings, especially the parents. You know why parents are working hard? You know why? Because we parents would like our children to have a good future, a good education, so that when you grow up, you'll have a good job, you'll have a good income, and a good future, isn't it? So, therefore, it is a common desire for us to have that feeling. Everyone would like to become great. But in order to become great, there is a price that we need to pay. Amen? There is a price. You will not be great if you are not going to pay for that greatness. We need to pay for it. So, bago po tayo dumako dun sa ating topic, pag-aralan po muna natin itong teksto natin because this is very interesting. Because the greatness started from the life of Moses. How he led the Israelites. Then Moses led Israel from the Red Sea. Now the background of this story is that this story happened after they went to the Red Sea. This story is a big miracle happened to the life of the Israel. You know why? Kasi when they came out from Egypt, I don't know what happened, but it seems like it's like triangle like that. And the army, the Egyptian army are coming. Wala silang po pwedeng takbuhan. They will not be able to run on the right, and they will not be able to run on the left. Corner sila eh. Kasi dumating yung mga army, so they have no other choice but to ask Moses, what are we going to do? Dinala mo lang ba kami dito para mamatay sa ilang? They grumbled against Moses. And then, what Moses did? He prayed to God, Lord, what I'm going to do? I'm in trouble. And the Lord said, put your staff on the sea. And God showed a big miracle. The sea divided into two. And the Israelite was able to walk on the dry ground in the middle of the sea. Is that a miracle? Yeah? And you know what? After the Israelite was able to go through the Red Sea, ayan na po, sabi ng mga sundalo ng Egypt will go through. Nung humabol sila, nung nasa middle of the sea na sila, and then the Lord let the water close, and all the the Egyptian army died.
Pagdating na nila sa kabilang pampang, they celebrate. They celebrate. And will in fact, if you are going to read the verses before that chapter, Miriam sang praises to the Lord. Umawit siya ng talagang pagpupuri sa Panginoon. But they have no time to stay there longer. Dapat pumunta muna sila doon at mag-enjoy muna tayo, mag-stay muna tayo dito. It's time to enjoy because the Lord showed us the miracle. God saved us from the enemy. Di ba? Usually, dapat ganun ang maging sitwasyon. Mag-enjoy muna tayo dito. It's time to celebrate. Pero hindi. Sabi ni Moses, no. Then Moses lead the Israelites from the Red Sea. And they start walking. No time for celebration. And then, 3 days naglakad. They walk 3 days. And another problem began. Another problem started. What's the problem after 3 days? No water. No? And there is water, pero mayroong problema eh. Mapait. No? Mapait. So, huwag kayong magbigay ng pangalan sa inyong mga anak ng Mara. No? Don't give a name Mara in your daughter. Kasi ang ibig sabihin ng salitang Mara ay bitter. Mapait. Ano? So, don't. And look at that. My question here, after they have just seen what God has done to them in the Red Sea, only 3 days, ano nangyari? Ano nangyari pagkatapos ng 3 araw? Mayroon silang sakit na amnesia. No? Mayroon silang sakit na amnesia. Bakit? Imagine, simpleng problema lang. Mapait lang yung tubig. Anong ginawa nila? They grumbled, so the people grumbled against Moses. At tinignan ko po yung salitang grumble, kaya nilagyan ko ito ng kulay. Ang ibig sabihin po nun, nagalit sila. And there is a tendency na yung galit nila ay makagawa ng isang violent action. Is imagine that Moses is alone. Nag-iisa siya, at saka si Aaron. Pero, ilan yung tao na inililid niya? 4 million Israelites came out from Egypt. Wow! 4 million people, galit na galit sa ilang iisa ka, di ba nakakatakot yun? They grumbled against Moses. What are we to drink? Bakit? Nalimutan naman nila na yung Diyos nila ay makapangyarihang Diyos. They have forgotten what God has done to them in the Red Sea. Di ba? Imagine 3 araw pa lamang, it's only 3 days. It's only 3 days. But they cannot remember that this God whom they are following are the God who has the power to divide the sea. Hello? Are you awake? 3 days pala, walang tubig. Ang tanong ko ay, ano ba ang dapat maging attitude ng tao? Problem is natural. Problem is common. Kasi kapag hindi ka raw, pag ang tao daw walang problema, abnormal ka. You know what? Tanungin niyo kung bakit. Kasi yung abnormal lang ang walang problema eh. Wala silang problema eh.
They don't care kung sila'y hubot-hubad, lalakad sa harap ng tao. They don't care. Hindi sila nahiya. They don't care kung wala silang bahay. They don't care kung wala silang kakainan. They don't care. Diba? Kasi wala wala sa katinungan yung utak nila eh. They don't care. And because they don't care, they have no problem. Ang namumroblema, yung matitino. Kasi unang namumroblema, yung relatives. Di ba? Anong gagawin ko dito sa mahal ko sa buhay na ito? Kaya yung iba, ikinakadina, nakikita ko, nakatali yung parahan. O kaya nakakulong sa kwarto. That's what they're doing in the Philippines. Dito, hindi pwede yun. Di ba? Kila misis ko, natatandaan ko nung dalaga pa sa misis. Pumupunta ako sa kanila. Likod nila lang ng bahay nila, mayroon na lang sumisigaw ng dahil so, ang namang problema, yung mga matitino kasi sila yung nagdi-disturbo. Pero siya, kahit maggawa siya ng noise, walang problema sa kanya, hindi problema sa kanya yon. So, they grumble. Paano ba ang pagharap? Paano ni Moses hinarap ang problema na ito? Next. Then Moses cried out to the Lord. Ito po, magandang aral po ito. Pag may problema tayo, sa halip na maggawa tayo, sa halip na magpanik tayo, sa halip na mag-problema tayo, ano dapat natin gawin? Cry to the Lord. Manalangin po tayo sa Panginoon. Let us bow our knee and pray to God. Amen? Yan po dapat. The example of Moses. That is the example to follow. Ganyan po dapat ang gagawin natin. Dapat kapag may problema sa ministry natin, just kneel down to the Lord and pray. No? Just pray. At tingnan po ninyo how the Lord sorted out the problem. Basahin nga po natin. Then the Lord showed him a piece of wood. Napakasimple naman ng solusyon ng Panginoon. Pinakita lang yung piece of wood, i-throw mo sa water, ayos na. Magic! Di ba? Anong ibig sabihin po nun? In God, nothing is impossible. God can do everything. God can use even the small stick para patamisin po yung mapait na tubig. Amen? Yan po ang Diyos natin. Amen? That's what the God whom we are serving. That's the God whom we are worshiping. Eh pagkaminsan po kasi ang Diyos natin hindi natin talaga kinikilala ang Diyos eh. Di ba? Kaya pagka may problema tayo, ang iniisip natin, yung wallet ko, nandito kaya yung aking card, puno ito ng pera eh. Ano naman ang isyo? Nasabi ko lang yun. Joe. So, lagi tayo nakatingin kung sa wallet natin. Tatawa ko sila sinasabi ni Pastor Oriel. Sabi niya, halimbawa, ito daw si Jesus. Sabi niya, sabi ni Jesus, come and follow me. Si ako naman sunod. Pero susunod lang ako kay Jesus, kasi titingnan kung ano yung nasa kamay ni Jesus.
May bahay dito, may pera dito, may car dito, may lahat ng pangangailangan ko dito. Yes, Lord, I believe you, Lord. But I only need your hand. Nakita niyo? I only need your hand. But I don't want to completely surrender myself to you, Lord. I don't want to completely surrender myself to you, Lord. I just need you, Lord, because yung kailangan ko, ayan sa kamay mo. You can provide my house, you can provide my food, you can provide my clothing, you can provide my education, you can provide my everything. I need your hand, Lord. But I don't want you to be the Lord of my life. Nakita nyo? Ganun po ang marami sa atin. Gusto lamang sa Panginoon ay yung kamay niya. Kaya nga, ang prayer natin, Panginoon, Panginoon, Panginoon. Diba? Is that our God? No. Ang Diyos po natin, kinakailangan we need to walk closely to the Lord. At talagang heart to heart po, kinakailangan yung heart ng Panginoon, maging heart natin upang tunay na magkaroon po tayo ng tunay na pagkilala at pagsamba sa Panginoon. Thank you very much. Amen? Ang Panginoon po natin can sort out the big problem just a simple stick. Amen? Yung malaking problema nila. Pero, tingnan po natin ito. Ito po sumusunod ng mga talata. There the Lord issued a ruling and instruction for them and put them to the test. Mag-i-exam pala itong mga Israelita na ito. Ano ba talagang objective nila? What is their objective? What is their goal? Ang goal nila ay pumunta sa Promised Land. And if you are going to walk to the Promised Land, ang sabi ng mga scholar, it's only 11 days. But why is it that the Israelite was not able to enter into the Promised Land for almost 40 years? Why? Why? Kasi po, hindi sila makapasa-pasa. They were not able to pass the test. Sino po yung nag-aaral dito? Sino yung suma? Sino yung sumasabit? Suma. Sumasabit. Suma cum laude. Hindi suma cum laude. Suma cum laude. No? Kasi pag nasa school, puro forma, pa-charming, joke. At hindi nag-aaral na mabuti. Diba? Hindi nag-aaral na mabuti. Kaya hindi nakakapasa sa test. No? Itong mga Israelita na to, kung sasabihin natin ang tawag kasi doon ay pilgrimage. Yung tawag yung paglalakbay nila sa ilang, they call it pilgrimage. No? It's a pilgrimage. Pilgrimage kasi tinitest sila ng Panginoon kung sila ay makakapasa para makapasok na sila sa lupang pangako so that they will be able to enter into the Promised Land. But imagine every time that God will give them a test, bumabagsak sila eh. They fail. Why? Kasi mahina yung kanilang memory. Ano ang dahilan kung bakit mahina ang kanilang memory? It is because of this. Look, he said,
If you listen carefully. Yan ang unang pinagagawa sa kanila ng Panginoon. Listen carefully. No? Pangalawa, listen carefully to the Lord your God and do what is right in His eyes. And then pangalawa, if you pay attention to His command and keep all His decrees. Mamaya na yung pangako. Mamaya na yung pangako, kulay green. Doon muna tayo sa kondisyon ng Panginoon. Una, if you will listen carefully. Alam niyo, nung nag-aaral pa ako, yan ang isang problema sa akin eh. Mahina yung pasensya ko sa pakikinig. Pagka mahaba na yung sinasabi ng teacher ko, natutulog na ako eh. Pero naalala ko, mas matindi yung kaibigan ko. Nag-lecture yung professor namin, nakaupo siya oh. Eh biniro ng isang katabi ko, sabi ko, closing prayer na, bigla siyang tayo, nag-pray siya. Lord, thank you for the class. For our professor. Yung professor nagulat. Bakit ito nag-pray? Pero kayo bibiro na ng klase niya. Pagkama niya, may natutulog dyan. Kala niya sabi niya, closing prayer ka, bigla tayo. Mag-closing prayer siya. Ito yung gagawin niya. Talagang napahiya po yung classmate ko niya. Don't do that, Joe. Kasi natutulog siya. No? Natutulog sa klase. So, ang isa sa pinakamabisa para masundan po natin ang Panginoon at makapasa tayo, sabi po niya, if you listen carefully. Be a good listener. Diba? Be a good listener. Now, ang tanong ko ay, paano ba natin napapakinggan ang salita ng Panginoon? How can we listen to the Word of God? How can we listen to God nowadays? Ang Diyos ba ay pupunta sa kwarto mo at sabihin, Paul, I'm here. I'm talking to you. Listen to me. Mangyayari po ba yun? Hindi na po. Kasi ang Bible kompleto na. The Bible is complete. No one is allowed to add anything on the teaching of the Scripture. It is complete. No? Sabi ni John, wala nang magdaragdag. Ang sino mong magdagdag ng katuruan dito, daragdagan ng salot. Ang sino mong magbawas ng katuruan dito, babawasan ng karapatan makibahagi sa buhay na walang hanggan. We have no right to add, we have no right to deduct. All we have to do is to read the Word of God because it is already complete. Amen? Sabihin mo sa kapatid, basahin mo ang Bible. Be a good listener. Pag binabasa natin, kapag dumadalo tayo ng cell group, nakikinig tayo. Hindi po tayo nakikinig kay Ate Bibi, kay Kuya Paul, hindi nakikinig kanina. Si Ate Eunice, hindi tayo nakikinig. I was blessed. Narinig ko yung magaling si Eunice. Future leader yan. Marami po narinig sa inyo, marami especially sa young people natin. Magaling kayo. Sabi ko nga kanina, sabi ko sa taas, sabi ko kay Mrs. Magaling pa si Eunice magturo sa akin. So, probably I will give you one time. Don't worry. Handa kita mo. So, basta good listener ka, talagang nag-iimpikwa ka, alam mo pag nag-iimpikwa tayo ay nakikinig sa Panginoon. Hindi sa akin. Pag kayo inahan dito, nagsasalita ako ng salita ng Panginoon, hindi akin yan eh. Ang sinasalita ko, salita ng Panginoon yan. Ginagamit lang akong
Tagadakdak. Ginagamit lang akong tagapagsalita. Pero yung sinasalita ko, salita ng Panginoon yan. Listen carefully. Hindi sa akin galing yun. Galing yun sa salita ng Panginoon. It came from the heart of God. And that is the instructions of God that God wants us to do. Listen carefully. No? Makinig po tayo. No? Pinapasabi ko kay JM, kay Jojo. Alam mo Jojo, talagang good listener siya sa salita ng Panginoon. No? Talagang binabasa niya yung kanya, pinapakinggan niya lagi ang salita ng Panginoon. Pero Jo, sabi ni Pastor Oriel, kailangan mag-take mo. Kasi kapag itinitake nung may babalikan tayo, napag-aralan ko yan, nakita ko yan, at mas nare-retain, pag sinusulat natin, mas nare-retain sa mind natin. Subukan mo yan. Sulat mo yung pinapakinggan mo, mariretain sa inyo yan. Diyan ay pagpalatandaan ng pagkakaroon ng you are a good listener. Amen? No? Listen carefully. Kanina makikinig? To the Lord your God, and do what is right in His eyes. Gawin po natin yung tama sa Kanyang paningin lagi. No? And pangalawa, pay attention to His command. Baka naman, nandito nga tayo, nakaharap tayo kay Pastor, pero nakikita natin yung masarap na pagkain doon po sa Twin Restaurant, o kaya yung masarap na pagkain doon sa Beef Eater, o kaya yung masarap na pagkain doon sa McDonald's, o yung masarap na pagkain. Ang tingin ko rin sa akin, fried chicken. Baka hindi fried chicken, baka kitson. Tempo. Baka kitson, liempo. No? So sana huwag naman. Dahil mahaba pa ang ating lalakbayin. So pay attention. Ano ibig sabihin ng pay attention? No? Pag nagsasalita po sa inyo, bigyan natin sila ng attention. Nakaranas na ba kayo ng kinakausap mo, tapos tutulog nyo pala? Kinakausap mo, natutulog. Matutuwa ba kayo sa kaibigan ninyo? Kinakausap mo, nag-share yung time kayo? Humihilig na pala? Matutuwa ba kayo ng gano'n? Nararanasan ko yan, mga kabataan pa kami, pag talagang mayroon kaming mga camp, kwentuhan, hindi namin alam, yung palang kinikwentuhan namin. No? So, kinakailangan pay attention. Attention! Talagang focus. Talagang ibigay po natin talaga yung mind natin sa gusto ng Panginoon. And keep all His decrees. At ano ang pangako ng Panginoon? I will not bring on you any of the diseases I brought on the Egyptian, for I am the Lord who heals you. That is the promise of God. Yan po ang pangako ng Panginoon. No? Kaya hindi tayo magkakaroon ng karamdaman kung tayo ay nagtatapat sa Panginoon. No? That's one thing I really praise the Lord. Noon pong nag-aral kasi ako sa PBS, sa seminary, and I went to PBS College of Bible. Talagang by faith ako eh. Wala po akong suporta. And I'm just believing that God will supply all my needs. And you know what? More often, I've got only 20 pesos in my pocket for my transportation for 1 week. How can I budget my 20 pesos for 1 week? Doon ko kukunin yung pamasahe ko, doon ko kukunin yung pagkain ko the whole week. No? Alam niyo po ginagawa ko? Pandesal sa umaga, pandesal sa tanghali, tubig sa hapon. Wow!
isang bagay po na pinagmamalaki ko ay ito. Kahit ganun ang kain ko. Isa pa nga po pala, pag minsan, pag 20 pesos lang, bibili ako ng kapraso, taba ng baboy, saka yung alamang ng bagoong. Ginigisa ko yun sa bawang. Nangihingi lang ang bawang sa pastor namin. Nilalagay ko sa garapon. Alam niyo po, pag yung kanin nun, yung isang tasang kanin nun na gano'n, ang halaga nun, 50 centavos. So, lalagay ko yung kanin, ay yung bagoong doon sa kanin, tapos kain na ano. Tapos yun na lang ako sa gripo yun ang pagpapagpapag. Ang problema, pagkain ko sa umaga, kanin at bagoong, pagkain ko sa tanghali, kanin at bagoong, pagkain ko sa kanin at bagoong, ang utot ko, ang bagoong. But I really praise the Lord. You know why? Yung mga kasamahan ko na mayroong maraming pera, nagbi-break sila, mayroon silang regular na lunch time. No? May lunch time sila, may break pa sila. Sila lagi sa doktor, may sakit. Ako, na ganun ang pagkain, hindi nagkakasakit. Kasi, ang Panginoon ko, ang aking sinusunod, ang Panginoon ko, ang nagbibigay sa akin ng pangako. Hindi niya ako bibigyan ng anumang karamdaman. Amen to that? Nangahawakan ba tayo sa Panginoon? Do we really believe in the promise of God? Amen. Do we really believe in the promises of God? Amen. Yan po ang kagandahan eh. No? Kapag nag-iimpikwa tayo, if we do impikwa, every day, mayroon kang baon na pangako ng Panginoon. May message ka na nakuha sa impikwa, may pangako ka pa. Diba? May pangako ka pa. Kaya, kinakailangan po mga kapatid, ipagpatuloy natin yung impikwa. Amen? Isulat po natin, message, ano ba yung message ko dito? Ito, Jesus is the Lord of all. Gaya po yung nabasa ko yung I am the true vine and you are the branches. Ang message ko po doon, abiding in Christ. Anong promise doon? If you abide in me, my words abide in, ask whatever you wish, and it will be done unto you. Ano po yung command? Ano yung command dito? Remain in Him. Regularly. Why? Because if you are not going to remain in Him, hindi ka mamumungay. You cannot bear fruit. No? Ano yung warning? Ano yung warning? Pag hiwalay ka sa Kanya, parang isang ang pinutol, you are going to throw away into the fire. Diba? Now, ano yung application? I will continue to abide in Jesus alone. Ganun po simple lang ang paggawa ng impikwa. And you are going to hold on to the promises of God every day. May baon-baon ka. Bakit kinakailangan po natin magbaon ng pangako ng Panginoon? Kasi po, kapag wala kayong baon ng salita ng Panginoon, ang tendency, madali tayo magkakit ng kaaway. Kasi wala kang panghahawakan eh. Diba? Wala kang panghahawakan. Dahil wala kang panghahawakan, babagsak ka. Pero kung may pinanghahawakan ka, wow! Tigkas ito, pare. Diba? Tigkas tayo dito, pare. Bakit? Ito nangangako sa atin, Panginoon. Lord of all. Lord of all. Ang isa pang pinagtataka ko dito sa mga Israelita, alam niyo kung bakit? Hindi nila sasabihin, hindi nila nanunotis ang Panginoon eh. Bakit? Imagine, doon po sa ilang napakainit. Pero ang ginagawa ng Panginoon,
Binibigyan sila ng makapal na ulap sa araw para hindi sila mainitan. Kasi sa sa disyerto, if you are in the desert, ilang araw lang, patay ka na. Sa sobrang init, di ba? Pero sila 40 years. Imagine, pinoproteksyon na ng Panginoon. Di ba? At pagkagabi, hindi na kailangan magbayad ng electrical. Yung ulap, nagiging liwanag, yung nagiging ilaw nila, nagiging fire. No? Nagkakakitaan pa rin sila. Wow, celebration, parang bonfire. Di ba? Doon yata nang galing yung bonfire eh. Di ba? Nag-i-enjoy sila. May taglaw sila sa gabi. No? Tapos niya tayo yung sabi ko, sinuguras ko, nandito pa lang tayo. Paano ba yan? Tutuloy ko na lang sa susunod. Now, the price of greatness. Let us close in prayer. Nag-enjoy po ba kayo? Yes! Yan po yung sinasabi ni Juan. Yan po yung sinasabi ni Pastor Bishop Uriel. Na kapag kayo ay nagsasalita na mayroon kayong Espiritu ng Panginoon sa inyong puso, kahit isang oras yan, kahit 2 oras yan, I tell you, hindi natutulog ang tao. You know that? Kaya nga si Mrs. din talagang inoobserbahan ko dahil from night yun eh. Natulog lang siguro 2 oras. Tapos pumunta na kami doon ng 12. Kaya sabi ko, tatag dito, hindi nakatulog. Hanggang 9:30 yung service namin. No? Kasi talaga namang kung magsalita si Pastor Uriel, wala ako sa kalinginan. Pag talagang akagal pa ka sa tawa. Pero, may laman. No? Hindi siya nagpapatawa ng walang laman. Nagpapatawa siya, lagi may laman. May patama. No? May tsuk, tsuk. Parang Manny Pacquiao. Tsuk. So, laging shoot. Marami siya po talagang masasabi. No? Kanina umaga, pinakinggan ko yung discipline niya. Isang word lang ha, discipline. Hinihisahin ko sa inyo. Okay. The price of greatness. Kailangan po natin itong so, kinakailangan po natin bayaran itong price na ito. No? Tingnan po ninyo. Yung isang nanay. Nanay nino. Then the mother of Zebedee sons came to Jesus with her sons and kneeling down asked a favor of him. Puntahan po muna natin yung nanay. Di ba nanay ito? Laki na ng anak niya. Kasing laki ni Jack at saka ni Jojo. Laki. Tapos ang anak niya siguro, ang nanay niya siguro maliit lang. No? Dala-dala niya yung 2 niyang anak. Tapos paglapit na kay Jesus, talagang nag-kneel down na siya. Maganda naman yung approach sa kanya. Kneel down na siya. And then sabi ni Jesus sa kanya, "What is it you want?" He asked. Ano yung request niya? "Grant that one of these 2 sons of mine may sit at your right and the other at your left in your kingdom." Diba? May kaharian ng ating Panginoon Jesus sa langit eh. At ang hinihingi ng nanay, sana gusto ko yung anak ko sa kanan mo, yung isa sa kaliwa, maging kanang kamay at maging dalawang kamay mo. Bodyguard. Diba? It is true that the mother, the father,
has a great desire for their sons to be great. Amen? Pero, tingnan po natin. Sunod. Kinakailangan po nating bayaran yan. Sabi ni Jesus, hindi mo alam ang sinasabi mo. You do not know what you are asking about. No? So, meron kang dapat bayaran. Hindi basta-basta may bibigay sa iyo yan. Ano yung sinabi dito? Ano yung price? The price of greatness is responsibility. No? Kinakailangan maging responsible, marunong kang mag-take na iyong responsibilidad. Ano ba ang ibig sabihin ng responsibility? Pakibasa na. Position of authority over someone and to have the duty to make certain that particular things are done. Okay. Yun daw pong responsibility ay isang posisyon of authority over someone and to have a duty to make certain particular things to be done. Okay. Kapag ikaw ay estudyante, if you are a student, what is your responsibility? Studying. Not only studying, but study hard, sabi ni kapatid na Jojo. Okay. Kung pwede ba ako'y makapasa sa pag-aaral na hindi ako mag-aaral? Ay, sabi ko, makapangyarihan naman ng Panginoon eh. Ako'y mananalangin na lang, Lord, I pray that you will help me, you will give me wisdom to pass my exam. Tapos, magsasaya na ako at hindi na ako mag-aaral. Sa palagay ninyo, makakapasa ako. Why? Am I doing my responsibility? Di ba hindi? Kung nananalangin ka at humihingi ka sa Panginoon, you need to do your responsibility. In order for us to get a higher grade, in order for us to pass the test, kinakailangan natin maging responsible. Amen? Kinakailangan natin maging responsable. That's one thing I admire. Hindi yung purnaan ako. Sila nga. Kasi, noong nag-aaral pa siya, talagang he knew his responsibility. Thank you. Salamat. He knew his responsibility. You know what? Tanungin mo kung bakit? Kasi po, pag mag-holiday kami noon, naaya namin siya. Pupunta tayo sa Pilipinas, humingi ka ng bakasyon, sabi niya, oh God, my priority is my studies. For 3 years, hindi siya sumama sa amin sa holiday. Hindi siya nagreklamo, hindi siya naiinggit, hindi siya nagko-complain na, ayo, holiday ng holiday, ako dito, araw ng araw. Hindi. I never heard him complaining about that. Why? Kasi he knew his responsibility to study for that moment. At kaya wala man po ito sasabihin na Paul finishes his course. Hindi po nakatapos lamang. Kundi nakatapos siya with honors. Nakatapos siya with honors. Hindi niya po ito pinasasabi. Pero sinabi ko na, I'm sorry. Pero ang gusto kong ipakita dito, if we want to be great, if we want success, we must learn to do our
responsibility. Amen? Now, bilang Kristiyano po, ano ba ang responsibilidad natin? What is our responsibility bilang mga Kristiyano? Hindi po natin responsibilidad yung pumunta rito every Sunday night. But it is our responsibility to fill up the chairs. Responsibilidad po natin yan, mga empty chairs niya, na punuin po natin. Sa paano paraan? Through our witnessing, through our encouragement, through our inviting. Mga friend natin, loved ones natin, mga kaibigan po natin, it is our responsibility. At higit sa lahat po, dapat po natin malaman na hindi lamang po tayo nandito para magsaya. We are not here to enjoy our salvations, our relationship with God, but we are here to win more souls for Christ. Amen? Amen. Yan po ang isang responsibilidad natin. To make more disciples. Si Moses po, nung tinanggap niya po itong leadership na ito, yung responsibilidad niya bilang isang leader ng Israelite, he understand that it is not an easy task or easy job. He understand. Kaya nga kung babalikan po ninyo yung conversation ng Panginoon in the Moses, when God is trying to convince him to lead the people out from Egypt, marami pong excuses si Moses. Sabi niya, no, I do not know how to speak. I am not a good preacher. Kasi po si Moses is not a good preacher. Nag-stammer siya. Yung pag nagsasalita, and sabi ng Panginoon, okay, I will give you someone to speak for you. Kaya niya ibinigay si Aaron, yung kanyang kapatid. And Aaron was the spokesman of Moses. No? Maraming pong excuses. Na maraming anong tawag doon? Dahilan. Pero very convincing ang Panginoon. Tinanggap niya. Kaya nga po ito, si Moses bilang responsableng leader ng Israel, mahirap, pero he never stopped. Amen. Amen to that. Probably kung if I were Moses, pagkatapos kong i-lead yung Israelita after the Red Sea at nag-complain, marahil sasabihin ko, tama na, stop na, I will resign. I am not your leader anymore. Di ba? We can do that. We can do that here. I can resign as a pastor. Pero paano ako mag-resign kung hindi nagsasabi sa akin, Red, Terrio? Diba? Si Moses po is a very responsible leader. Kaya sana po, kayo din po, yung ating po mga cell group leaders, be responsible leaders of this fellowship. Nasa sa atin po ang tagumpay ng ministeryo nito. You cannot expect this fellowship to grow if we are doing nothing. If we are doing nothing. Pagkaisahan po natin ito. No? Be responsible. Next. What is leadership? Leadership is an ability to inspire or influence others toward the objective or goals. Diba? Alam natin kung ano ang goal natin. We have no other goals in this church. We have no other objective in this church. What is our objective? Hindi para magpadami.
tayo ay nagwi-witness, tayo ay nag-aakay, tayo ay nagpapatotoo, hindi para magparami, tayo ay nag-share ng Word of God because we want them to be saved. That is our objective. That is our goal. Gusto natin na yung mga kaibigan natin, mga mahal natin sa buhay, mga kapitbahay natin, they might be saved. Isa-isang tabi na natin yung pagpapalago. Isa-isang tabi na natin yung pagpaparami. Let us set aside this motive because that is not the primary purpose and objective of this fellowship. Ang purpose po natin that these people na hindi pa nakakapakinig ng salita ng Panginoon ay madalhan ng ibang ebanghelyo. Amen? Why? Sapagkat ang pananampalataya ay nakukuha sa pamamagitan ng pakikinig. Ano? Mayroon pong dalawang quotation na nag-break ng aking heart. It breaks my heart. You know? Ang sabi po dito, whenever God means to make a man great, He always breaks him in pieces. Ang nagsabi po ng unang quotation na yan, si Spurgeon. Lala niyo si Spurgeon? Si Charles Spurgeon po, ang siyang nagtayo ng Spurgeon College dito sa England. Na siyang ninanasa ng mga taga-classmate sa Pilipinas at sila yung kapag-aral dito. At mayroon po sa mga pag-aral, si Joey Red. No? At ang sabi po niya, whenever God means to make a man great, He always breaks him in pieces first. Ano yung sabihin nun? Talagang dinudurog po muna ng Panginoon ang isang tao. Talagang tsatsak-tsakin muna po tayo ng Panginoon at aalisin ng Panginoon yung mga bagay na hindi salugod-lugod sa atin. No? Yung mga bagay na nagiging sagapan, na hindi pure. Sabi nga ni Bishop Oriel ay kinakailangan maging uso sa atin yung bawas dagdag bawas. Alam yung sabi nun? Yung masama, bawasan mo yan. Yung mabuti, dagdagan mo yan. Kung dati hindi ka nagdi-devotion, mag-devotion ka pa. Dagdagan mo pa yung devotion mo. Yung MP mo, dagdagan mo pa. Kung dati hindi ka nag-pray, dagdagan mo pa. No? Kung dati lagi ka sa sabungan, bawasan mo yan. Alisin mo na yan. Yung time mo sa sabungan. Saan mo ginagamit siya yung bagong time na hindi ka pakinabang? Bawasan mo yan. Ilagay mo sa kapakipakinabang. Kung saan ka mahina, dagdagan mo yon. Sabi nga niya, dati rin napakahina niya sa English, kung gawin, mahina pa rin. Anong ginawa niya? Nagpasa siya ng nagpasa. Pag may word siyang hindi maintindihan, iniintindi niya. Kasi dumami yung word niya. Ngayon, nakaka-speak na siya ng English. Sabi niya. Ganun din ako eh. Nahina din ako eh. Pero sinisikap ko. I'm trying to improve myself. Kasi binibreak yung Panginoon. Naalis niya yung mga dapat alisin. Dapat inaangin. Okay. Usapan ay parang purify. Nothing great was ever achieved without enthusiasm. Can you explain now? Can you explain? Is there anybody who wants to explain? Kung tutulog-tulog ka, ano makuha mo? Munta. Diba? Kung tulog ka ng tulog, munta. Nothing great was ever achieved without enthusiasm. Kinakailangan lagi kang masigla.
lagi kung mayroon kang intention, kung mayroon kang goal, lagi kang masigla. Amen? Dapat ganun lagi yung attitude natin. Our objective is to win souls for Christ. Ang makatulong sa bansa ito na makapagbago ang mga tao. Amen? Yun ang pinakalayunin natin. Makatulong tayo, maging liwanag tayo, maging ilaw tayo, maging asin tayo ng sanlibutan. Because Jesus said, you are the salt, you are the light of the world. Jesus is the true light. But because you accepted the Lord Jesus Christ in your heart, then now you became a light too. A small light. And wherever you go, mayroon tayong daladalang liwanag. Tapusin naman natin ito. Kita ko na, kung kayo. Okay, responsibility. Being in control of your own behavior. Sino marunong mag-control ng sarili niyong behavior? Hindi yung pag nasa labas na nagwawala. Di ba? Marunong ka mag-control ng iyong behavior. Kahit saan ka pumunta, kahit mayroong mga tao, diyan na gumagawa ng masama, ikaw, kontrolado mo yung sarili mo. Especially to the young people. Pag napunta kayo ng university, nakandiyan ang lahat ng kurso. Sabihin sa inyo, come on, enjoy your life. Your life is boring. You have to enjoy your life. Paano natin enjoy yung life? Let us drink, let us do clubbing, let us do drugs. Let's do everything and enjoy your life. Is there maling enjoyment po yun? No. That is not the real enjoyment. Kasi, pag naging drug addict ka, problema po yun. Amen? Pag naging smoker ka, problema po yun. Pag naging alcoholic ka, problema po yun. Dahil kapag naging addict ka sa lahat ng ito, I tell you, hindi mo iiwanan yun. For life, alipin kayo nun. So, you must know how to control your behavior. No? Marunong kang manindigan sa katotohanan. Pag katotohanan, katotohanan. Amen? Napakatahimik nyo. Hindi ako nagagalit. Natutuwa ako sinasabi ko ito. Because I want you to learn. Gusto ko talaga magkaroon tayo ng tunay na paninindigan. Amen? Amen. Okay, being trusted with the important jobs. Being trusted with the important jobs. Talaga pag pinagkatiwalaan ka, gagawin mo ito. Kasi trusted ka eh. Diba? Hindi ka tatakbo. And having your work finished on time. Talagang gagawin natin yun on time. No? And doing your part when working together. Working together. Hello? Are you working together with me? Hopefully, we work together. Amen? Naalala ko yung tinigil ko ng tatay ko kasi tatay ko maliit lang eh. Siguro mga 4'9" lang yun. Puso noon dun sa amin yung bayanihan ng pagbubuhat ng bahay. Yung tatay ko maliit. Kaya siya doon, nakamitin. Work together. Nakandun din siya. Kaya lang kabitin. Wala, maliit siya. Nangyari pa naman, ganun yung lupa. No? Ando siya sa gitna. No other choice. So, dapat po, we know how to work together. Amen?
We must work as a team. We must work as a team. Kayo, panalangin po ninyo ako kasi I need more prayer. Para ma-encourage pa ako more to prepare a long message. Pray for me more. No? Para aabot tayo ng 7. Amen to that. Okay, let's work together. No? And I will pray for you too. So that's working together. Mag-witness po kayo para kay Kristo. Mag-witness din po ako. Amen? Pangako. Promise. Promise. Okay. Let's work together. Next. Okay. The price of greatness is to be rocked. Rock the boat, baby. Rock. Okay. What does it mean, rock? Ibig po sabihin ng salitang rock, it means cause of extreme pain, anguish, torture, and agonize. No? Yun po ang ibig sabihin ng salitang rock. It means cause extreme pain, anguish, torture. Ay, Pastor, ayaw ko na yan. It's hard work. It's hard teaching. I don't want it. Diba? Si Jesus, tinalikuran ng mga tao nung nagtuturo na si Jesus ng mabigat na theology. Nung sinasabi na niya, ako ang anak ng Diyos na ipinadala sa... Oh, it's hard teaching. I don't believe you. Anak ka ni Joseph at saka ni Mary. I don't believe you. Kaya ka maniwala. Sinasabi ni Jesus, ang ginagawa ko ay hindi sa aking sarili. Ang ginagawa ko ay ang kalooban ng Ama. Oh, ito talaga. Ang tawag nila doon? Blasphemy. Sasabihin ginagawa niya, yung kalooban ng Ama. It's hard teaching. Diba? So, amazing extreme pain, anguish, and torture. Ano ibig sabihin nun? Bakit kinakailangan nating pagbayaran para maging great ka lang, kinakailangan natin ng extreme pain, anguish, torture, or agonize? Ano ibig natin sabihin dito? Actually po, si Jesus Christ po nag-demonstrate dito sa atin. Amen? Pakisunod nga. So, what is it what you want? He asked. Yung verse 22 po, ano sabi niya? You do not know what you're asking. Jesus said to them. Pakibasa na kung ano yung sagot ni Jesus. You drink what I'm going to drink. We can. Anong ibig sabihin po? Anong ibig sabihin nun? Anong ibig sabihin ni Jesus? Ano yung cup na iniinuman ni Jesus? Yung tanong niya, can you drink the cup I'm going to drink? Sabi ng nanay, gusto ko umupo siya sa kaliwa, umupo siya sa kanan. Diba? Ano sabi ni Jesus? You do not know what you're asking, Jesus said to them. And then tinanong siya ni Jesus yung dalawa. Sabi niya, can you drink the cup I am going to drink? Yung cup po diyan na sinasabi ni Jesus Christ ay yung cup of suffering, cup of His death on the cross. Kaya kung natin natatandaan ninyo, when He kneeled down on the Garden of Gethsemane, mayroon siyang isang prayer sa Panginoon, Lord, kung maaari po, alisin mo sa akin ang kopa na ito. Let me, pero ano sabi niya? But not my will, but your will be done. Eh, kalooban ng Panginoon na talagang mamatay siya doon sa krus. Kung hindi siya namatay doon sa krus, walang katubusan sa ating mga kasalanan. Ngayon, ang sabi ng Panginoon, kung talagang gusto mo, tinanong yung dalawa, kung talagang gusto ninyo na maupo sa kanan ko, maging dakila, you must be willing to drink the cup I am going to drink. Anong sagot nila? We can.
Nagawa ba nila? Yes! Nakapasa ba sila? Ang sabi ng Panginoon, hindi siya ang magdidesisyon kung sino ang mauupo sa kanan niya at sa kaliwa niya. Ang Ama lamang. Pero nagawa ng dalawa. Nagawa ng dalawang apostol yan. They died, they tortured, they experienced extreme pain, anguish, torture, agonize. Namatay po sila, tinorture. Ano? Next. Mamadali na ako, overtime na ako. Okay. Pangatlo po, the price of greatness is rejection. Wow. It is refusing to obey a command or instruction. Next. Ito po sa verse 20 ng chapter 16 ng Exodus. Ang sabi niya, however, some of them paid no attention to Moses, and they gave part of until morning. They gave part of it until morning, but it was full of maggots and began to smell. Moses was angry with them. Now, ito po kasi, when God gave instructions to Moses, and Moses gave instructions to the Israelites, na kung kayo kukuha lamang ng pagkain ninyo, you will just get the food enough for yourselves. At huwag kayong mag-i-stock dyan sa bahay ninyo. I don't want you to leave something inside of your tent. Pero ano sabi? Some of them paid no attention to Moses. And that is considered rejection. Amen? Yun po palang pag ni-ignore nyo ang salita ng Panginoon, that is considered rejection. Amen to that? Pag hindi natin sinusunod ang gusto ng Panginoon, that is considered rejection. So what Moses confident in time of rejection? Ano yung nagbigay sa kanya ng confidence doon sa time of rejection. Ang sabi ko sa Exodus 16, hindi ko na po isinulat, sabi niya, I have heard the grumbling of the Israelites. Nadidinig po ng Panginoon, hindi natutulog ang Diyos. Hindi natutulog ang Diyos. Diba? Gari. So, hindi po natutulog ang Panginoon. God knows our grumbling. God knows the complaining of those people. God knows our hearts and our mind. No? God knows your mind, Charlie. God knows. Wala tayong may tatago sa Kanya. God knows. Kilala niya tayo from head to foot. Sabi nga, yung kulay ng buhok natin, yung bilang ng buhok natin, alam ng Panginoon yan eh. Buti si... Ano walang buhok? Hindi na kinakalaman ng lagi ng Panginoon. Sorry. Sorry ka ba din? Walang bilang, pastor. Walang bilang. Pero the good thing is here. Kung tayo po ay naglilid, tayo po ay nare-reject, tayo po ay pinagtatawanan, tayo po ay iniinsulto, tayo po ay kinukutya sa pangangaral natin ng salita ng Panginoon. Ano ang ginagawa ng Panginoon? God hears. Nakikinig ang Panginoon. Hindi po bingi yung Panginoon natin. Our God is alive. Our God has an open ears. Lagi po siya makikinig. Panghawakan po natin yan. At yan po ay magbibigay sa atin ng good po. Ano po? Next, meron pa ba? Tagal mo matapos dito. Ito po, no? Yung si Jesus Christ, napunta po siya dito sa John chapter 1, verse 10 to 11. Ang sabi niya po, He was in the Word, and the Word was made through Him, and the Word did not recognize Him. He came to what which was His own, but His own did not receive Him. That is rejection po yan.
Imagine ang Panginoong Jesucristo na siyang lumikha sa atin, ang Panginoong Jesucristo na siyang nagbigay ng buhay sa atin, ang Panginoong Jesucristo na gumawa ng mundong ito, ang Panginoong Jesucristo na gumawa ng ating pagkain, ang Panginoong Jesucristo na siyang nagbibigay sa atin ng energy, ang Panginoong Jesucristo na siyang nagbibigay sa atin ng liwanag, ng gabi, ng lahat ng ating pangangailangan sa mundong ito. Hindi naparito sa sarili niyang kanya, sa kanyang nilikha, ang sabi dito, but the world did not recognize Him. But His own did not receive Him. Yun po ang may mabigat sa lahat. It is a rejection. Kaya po kung kayo ay nangangaral, nagtuturo at nire-reject kayo, huwag po kayong malungkot. Pagkat ang ating Panginoong Jesucristo, na-reject din siya. Amen? Ay, Panginoon na nga siya, na-reject siya. Ay, how much more? Who are we? Pero iniatang po sa atin ang responsibilidad para magpatuturo. Kaya nga sabi ni Tita Hides, tayo yung mga lalagyan ng alak. Pero yung alak, hindi po dapat manatili dyan. Yung alak, ang purpose nun, kaya nilalagay dyan, para ibahagi sa mga manginginom. Diba? Simbolo lang po yun. Yung wine, symbols of the Holy Spirit. No? So yun po. Okay, rejection doesn't mean you aren't good enough. It means other persons fail to notice what you have to offer. No? Hindi nila makita kung ano yung i-offer mo. Ano namang religion yan, ano namang kalukuhan yan, ano namang... Tawa lang ako sa religion. Hindi naman religion ang i-offer natin. Ang i-offer natin, ang ating Panginoong Jesucristo. Because He is the only way, the truth, and the life. No one can go to the Father except through Him. Yun ang ini-offer natin sapagkat siya ang nagbibigay ng buhay. Kaya ang dapat bibigyan po natin talaga ng liwanag pag nagpapatutuo tayo ay si Kristo. Hindi ang relihiyon natin, ang grupo natin, hindi kilala ng Diyos yan. Ang kilala po ng Panginoon kapag si Kristo talaga ay tinanggap po sa iyong puso bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Patawad po. Jesus answered her, if you knew the gift of God, okay. Kung kilala mo lang ito yung Samaritan woman, kausap niya. Kung kilala mo lang itong kausap mo, no? Kung kilala mo lang itong kausap mo, no? If you knew the gift of God, who is that asked you to pour a drink, kung kilala mo rin ako, no? If you knew me, na humingi siya ng tubig, you would have asked Him, He would have given you a living water. Yung living water po siya, buhay niya walang kanya. Next. Isarado na po natin usapan. Are you happy? Amen. Okay. May natutulog na ba? Wala pa. Okay. Sabi ni Pastor Al, the bomb and the dynamites nagsama. Sorry, pinost ko na kaagad. Nag-comment agad si Pastor Al, sabi niya, the bomb and the dynamite. Ako yung dynamite si Pastor Bishop Royal and Bomb. May makinig talaga eh. Okay, mga kapatid, bago tayo magtapos sa ito, we must be willing, if you want to be great, which is common, di ba? If you want to be great, we must be willing to accept responsibility, wrath, rejection, as God called us to serve Him. Amen? Are you willing? Amen. Praise the Lord. Tayo po'y mananalangin.
Lord, kami po'y muling nagpupuri ng papasalamat sa inyo, Panginoon, sapagkat minsan pa ay pinagpala mo po kami ng inyong mga salita, ng inyong katotohanan, Panginoon. Lord, I pray that may your word will continue to empower us. May your word will continue to guide us into the right direction, O God. May your word will continue to inspire us to love you, to embrace responsibility, wrath, and rejection in our lives. Kahit nakilingkod po, Panginoon, kami sa inyo, bigyan niyo po, Panginoon, kami ng puso handang makinig attentively, carefully. Yung mga mind po namin, Panginoon, ay magkaroon po ng pusong handang tumanggap sa inyong mga instruction. Lord, tulungan mo po kami na hindi po kami maging katulad ng mga Israelita na madaling makalimot. Give us a good memory, O God, in your faithfulness, in your goodness in our lives. Upang manatili po, Panginoon, sa aming buhay ang inyong katotohanan. At Lord, makalakad po kami sa anumang problema, anumang hirap ng aming paglilingkod. Sapagkat kami tinawag po, Panginoon. Alam ko po na sa pagsunod po namin sa inyong Panginoon ay hindi po madali. Alam po namin, Panginoon, na sinabi ko po rin sa inyong mga salita na sino mang nagnanais sumunod sa inyo. Ay handang pasanin ang kanyang krus at sumunod sa inyo, O God. And we know that this is suffering. But I pray, O God, that your Holy Spirit will bless us and encourage us to completely surrender our lives to you. Panginoon, pagpalain mo ba inyong mga salita sa amin po mga puso? Bless each and every one, O God. I pray in the name of Jesus that each and every one of us be filled with the Holy Spirit right now in the name of Jesus. At uuwi po, Panginoon, kami. We will go home in our individual house with a new courage, with a new strength, with a new power from the Holy Spirit, because your word is in us, O God. We declare blessing in the name of Jesus right now. Ibigay mo po kami ng victorious Christian life because you are with us. You are with us. In Jesus' name we pray. In Jesus' name we pray.